pananampalataya, pero kung sino pa ang nataguriang Kristiyanong bansa, yun ang bansang naghihirap at mahirap. Kahit po nakakaranas tayo ng ganitong klaseng stereotype na sinasabi nila mga Pilipino ang kahit Kristiyanong bansa ay hindi mo mapapagkatiwalaan. Pero ganun pa man, sa kabila ng lahat, marami pa rin po sa atin ang pinagpapala, hindi pinababayaan ng Diyos. Nararanasan pa rin natin ang biyaya at grasya ng Diyos kahit na ang bansa natin ay ganito ang kalagayan. Bakit po? Kasi merong Diyos na makatarungan. Merong Diyos na gumaganti. Merong Diyos na naggagantimpala o nagre-reward. Sabi ng Leviticus 20 verse 26, "You are to be holy to me." Saan daw? Dapat tayo'y maging banal para sa Kanya. Because I the Lord, am holy and have set you apart from the nations to be my own. Yun pong dahilan. Kaya sabi ng Diyos, maging banal kayo sapagkat kayo ay pinili ko na itinalaga para sa akin para maging sarili kong bayan na magpapakilala ng Diyos. Hindi naman nakikita ang Diyos. Hindi naman po siya nahahawakan. Pero paano ba siya makikilala ng mga pagano, ng mga bansang hindi Kristiyano? Sa pamamagitan ng mga taong nabubuhay sa katangian ng Diyos. Amen po ba? Yes. Nakikilala ang Diyos kapag may mga taong nabubuhay sa katangian ng Diyos. Gusto tayo ng Diyos itangi. Kasi kung sinasabing Kristiyanong bansa o mananampalataya at wala ka ng pagkakaiba sa paligid mo, sa mga katabi mo, at sa surroundings mo, sa environment mo, kung katulad tayo sa kanilang pamumuhay, palagay ko, hindi sila maniniwala na merong Diyos.